Talakayang Parlamento. Talakayang Parlamento. Alamin ang mga impormasyon at usapin patungkol sa Bangsamoro Parliament na napapakinggan saan mang sulok ng BARMM. Mapapakinggan tuwing Huwebes mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga dito sa 90.9 DXMY IFM Cotabato. Talakayang Parlamento. Talakayang Parlamento. Mapapakinggan din sa DXMS AM 882 Radyo Bida, Brigada News FM 89.3, DXSO FM 99.7 Radyo Pilipinas sa Lanao del Sur, DXNO FM 97.5 Radyo Komunidad sa Basilan, DXSM AM 77.4 Radyo Pilipinas sa Hulo Sulu at DXSL FM 99.1 Radyo Suwara sa Tawi-Tawi. Ito ang mas pinalakas na programa na magbibigay ng impormasyon patungkol sa Bangsamoro Parliament. Talakayang Parlamento. Talakayang Parlamento. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bangsamoro. Welcome po sa pagbabalik na ating programa na magbibigay sa inyo ng mga impormasyon at kaganapan patungkol sa Bangsamoro Parliament. Ito ang Talakayang Parlamento, ang official radio program ng Bangsamoro Transition Authority. Hatid ho sa inyo ng Public Information Publication and Media Relations Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service. Ako yung lingkod, Sheila de la Cruz Malik, makakasama niyo ngayong Huwebes mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga dito sa 90.9 DXMY IFM Cotabato, pati na rin sa DXMS AM 882 Radyo Bida. Sabay rin po tayo napapakinggan sa lahat ng ating partner radio station sa buong Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Sa Lanao del Sur, napapakinggan tayo sa DXSO FM 99.7 Radyo Pilipinas. At sa Island Provinces naman, napapakinggan tayo sa Basilan. Live po tayo sa DXNO FM 97.5 Radyo Komunidad. Sa probinsya ng Sulu, napapakinggan tayo sa DXSM AM 77.4 Radyo Pilipinas Sulu. At sa Tawi-Tawi naman, napapakinggan tayo sa DXSL FM 99.1 Suwara, Tawi-Tawi. Napapakinggan din po ang ating replay ng Talakayang Parlamento sa Brigada News FM 89.3 tuwing araw ng Sabado mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. At napapanood rin po tayo live sa lahat ng ating official social media accounts, sa ating official Facebook page at Bangsamoro Transition Authority Parliament. Sa mga nais lumahok sa ating talakayan, maaari kayong mag-message at mag-iwan ng komento sa ating cellphone number 0915-344-5307 o mag-iwan ng komento dito sa ating Facebook page. Maaari nyo rin bisitahin ang ating website at parliament.bangsamoro.gov.ph. Doon po makikita ninyo yung mga updates patungkol sa Bangsamoro Transition Authority, especially ngayon ang daming activities ng ating mga MPs. Kaliwat kanan yung mga committee meetings na isinasagawa ngayon, public hearings ng iba't ibang committees ng Bangsamoro Transition Authority Parliament. Nag-umpisa na rin po yung regular session ng ating mga MPs for this month. At kahapon nga sa isinagawang session, 7 panukalang batas ang umusad sa second reading sa naganap na session ng mga panukala na inakda nina Member of the Parliament Bainta ng Patuan, Liza Alamia at Susana Anayatin ay naglalayong tugunan ang iba't ibang usaping panlipunan at pangkaunlaran sa rehiyon, kabilang na dito yung kapakanan ng mga orphans, volunteerism, representasyon ng mga kababaihan, edukasyon at pagpaplano ng mga proyekto para sa kaunlaran. Ipinunto nga ayon kay MP Susana Anayatin ang panukalang magkaroon ng orphanage at gawing institutional ang suporta sa mga naulila ay hindi lamang tumutugon sa pisikal at napangangailangan ng mga naulila, kundi pati na rin ang kanilang emotional, educational at spiritual na pangangailangan. Samantala, binigyang diin din ni Deputy Speaker Bainta ng Patuan ang kahalagahan ng community participation sa bawat programa na ipinapatupad ng mga komunidad sa rehiyon. Yan po yung isinagawang session kahapon ng ating mga MPs. At 7 po na panukalang batas ang inintroduce or umusad na sa second reading at in-refer sa iba't ibang mga committees ng Bangsamoro Transition Authority Parliament. Nagsagawa rin po ng kabi-kabilang
public consultations, public hearings, ang tatlong committee ng Bangsamoro Parliament. Kabilang na dito yung Committee on Bangsamoro Higher and Technical, Bangsamoro Committee on Basic Higher and Technical Education, ang Committee on Agriculture, at ang Committee on Bangsamoro Justice System. Layo ng itong sa CBHTE, pinag-usapan nila ang Parliament Bill number 175 o ang Bangsamoro Team Decorum Act. Samantala, nagsagawa rin ang Committee on Agriculture para naman sa kunin ang mga opinyon ng ating mga stakeholders mula sa Cotabato City at mainland provinces. At ang syempre, ang Committee on Bangsamoro Justice System ay nagsagawa ng kanilang serye ng pampublikong konsultasyon para sa ipinapanukalang pagtatag ng Bangsamoro Transitional Justice and Reconciliation Commission. At yan po yung mga iba't ibang committee meetings, committee hearings, public consultations na isinagawa ng iba't ibang committees dito sa Bangsamoro Parliament. At ngayong umaga nga po, para bigyang linaw tayo kung ano nga ba ang nangyari, ano yung mga susunod na hakbang na gagawin ng Committee on Bangsamoro Justice System. Makakasama po natin ngayong umagang ito ang CBJS Chair, Attorney Suharto Ambulito. Magandang umaga, sir. Magandang umaga, kasamang Sheila. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. At ayan nga po, sigurado ngayon talagang napaka-busy ng inyong committee at kayo mismo ay pumunta din sa island provinces at nagsagawa kayo ng series ng public hearings para nga dito sa dalawang panukalang batas, itong BTA Bill number 353 at BTA Bill number 25 na naglalayong bumuo ng Bangsamoro Transitional Justice and Reconciliation Commission. At iba't ibang matapos yung serye ng pampublikong konsultasyon, isinagawa itong mga public hearings dito sa hindi lamang sa island provinces kundi na rin sa mainland provinces. At kahapon nga ay eto na, nagtapos na yung serye ng pampublikong konsultasyon. Pero una sa lahat po, ano po ang layunin nitong panukalang batas nito at bakit mahalaga ito sa konteksto ng patuloy na kapayapaan dito sa atin sa Bangsamoro region? Formally, Sheila, kapatid na Sheila, formally ang ating proposal, yung panukalang batas sa Transitional Justice and Reconciliation, ito ay napaloob sa Bangsamoro Organic Law. Nakasaad doon na yung ating Bangsamoro Parliament inutusan na sa batas ng Transitional Justice and Reconciliation Program. Now, ito po ay nakapaloob din po sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, particularly on the Annex on Normalization. Ngunit doon po ang napagkasunduan namang magsabatas ng Transitional Justice and Reconciliation Program and its implementing body, its commission, would be yung pamahalaang Maynila. So, yung ginagawa natin po dito parte lang po ng ating pagsunod sa atas ng Bangsamoro Organic Law. Ngunit it does not, sabi nga ng 353, it does not substitute nor supersede yung obligasyon ng pamahalang Maynila na magsabatas ukol sa Transitional Justice and Reconciliation. So, ano ba itong TJR? Yung TJR po ay isa pong programa. Isa po siya, it does not really kagaya ng batas that sets rights and obligation. Ito po ay isang batas na naglalayon magtatag ng isang programa na pamumunuan ng isang komisyon. Ano ang nakalagay doon sa loob ng programa? Una is yung truth-telling. Ibig sabihin, makita natin kung ano talaga ang nangyari simula nung panahon ng mga Amerikano. Hindi lang po itong martial law. Human rights violation, historical injustices, and moving forward to reconciliation. So ito yung mga tatlong batayang pundasyon ng pag-uusap tungkol sa transitional justice. Doon sa historical injustice at truth-telling, makikita po dito na magbubuo po tayo ng mga programa at aktibidades kung saan unti-unti po nating buuin yung makatotohanang pagtingin sa ating nakaraan, sa ating kasaysayan. Ano ba talaga ang nangyari sa Bangsamoro mula na itong
masakop at papunta na po doon sa kaguluhan nung early 70s hanggang po magkaroon ng revolusyon, ng pakikibaka, papunta na dito sa ating usaping pangkapayapaan na nagbunga ng Bangsamoro Autonomous Government na ngayon ay tina-transition under the Bangsamoro Transition Authority. Talagang medyo mabigat na programa ito, ano, at siguradong magiging madugo ang usapin nito sa pagdating sa committee level. Pero gaya po na nabanggit ninyo, ano, merong bubuing Transitional Justice and Reconciliation Program. Sa madaling salita po, paano natin mapapaliwanag sa mga kababayan na nakikinig ngayon sa Bangsamoro Region kung gaano kahalaga ang pagbuo nitong ganitong klaseng programa sa region, especially ang daming mga ganitong klaseng pangyayari sa atin sa Bangsamoro Region na kailangang address. At gaano kahalaga ito at bakit po kinakailangan pa ng isang hiwalay na komisyon para sa transitional justice sa Bangsamoro Region? Tama ka, Sheila. Pag sinabi mong programa, ang naisip kaagad ng tao, ayuda. Sinasanay kasi natin ng tao na meron siyang something tangible. Ngunit sabi nga po, hindi ko maalala kung sino nagsabi, ito pa yung ating punong negotiator, chief negotiator, si Muager Iqbal, ang nagsabi na this is the heart of the Bangsamoro peace process. I cannot remember who said, but somebody has said that it is the heart of the Bangsamoro peace process. Dahil sa ito po ang kanyang layunin ay ma-clarify yung Bangsamoro problem. Una, yung human rights violation, yung historical injustices, at then on the basis of this understanding, malinaw ang ating pagsulong forward, our movement forward. So, ang una-unang mga activities po nito is yung fact-finding, truth-telling, narrative development. And after that po, doon sa ilalim ng human rights, meron ba dito yung mga paano natin makakuha yung hustisya? Kailangan ba natin is personal justice o social justice? Pangatlo, kung wala na yung mga nakapagdulot sa atin ng masakit o kaya madilim na nakaraan, does it mean compensation? Does it mean restitution? And then reform of institutions. Nakapaloob din po dito sa programa na upang hindi na po maulit yung mga masakit at madilim nating pinagdaanan sa ating kasaysayan, magkakaroon tayo ng reform of institution so that there will be guarantee of non-recurrence. What is important in the guarantee of non-recurrence is the guarantee against impunity, na yung mga paglabag sa karapatang pantao isusulong ng Bangsamoro Autonomous Region, ang autonomous government, na hindi na po ito mauulit. Ayun, talagang dapat ma-address itong mga ganitong klaseng concerns, historical injustices nga, human rights violations sa Bangsamoro Region, at nandito nakapaloob. Hindi nga lang siya, gaya na nabanggit ni MP Suharto, hindi po ito yung ordinaryong programa na isinasagawa sa iba't ibang mga offices, dahil malaking klase ng programa ito na kailangan niyang bumuo pa ng hiwalay na komisyon, ano. Gaya po na nabanggit ninyo kanina sa mga program po nito, bigyan natin ng linaw yung ating mga kababayan kung bakit pa kinakailangan ng isang hiwalay na komisyon para sa transitional justice. Tama po. Ang isang tanong po, nung isang nakaraan, meron naman po tayo Bangsamoro Human Rights Commission. Meron naman tayong Bangsamoro Commission on Bangsamoro Heritage, no? Meron naman tayo Bangsamoro Women's Commission. May mga bawsi naman tayo sa kanya-kanyang opisina, tanggapan ng MSWD. Ito po, ang tinitingnan po dito ay hindi po yung ngayon at yung individual po nating mga kinakaharap na challenges. Ang tinitingnan po ng Transitional Justice and Reconciliation Program ay yung pong historical injustice that was committed on the Bangsamoro, which shape yung struggle natin. Kung gusto nating tumuloy-tuloy ang kapayapaan at hindi na tayo dumaan sa armadong pakikibaka, dapat sagutin natin yung mga batayang ugat ng ating
naging suliranin ng ating maging problema. So, ano yan? Andyan yung mga land dispossession. Andyan yung mga dating nangyaring mga massacres. Andyan yung mga inaabuso yung ating kababaihan. Maalala nyo yung massacre sa Palimbang kung saan pinagpapatay yung lahat ng kalalakihan sa loob ng masjid, tapos lahat ng mga babae sinakay daw ng barko ng Navy. So, yung mga ganitong usapin, kailangan po nating balikan, himayin, at upang hindi na po maulit. At kailangan kilalanin natin na merong ginawang hindi maganda sa Bangsamoro ang pamahalaan na siyang nagdulot at nagtulak para sa isang armadong pakikibaka. So, that is a recognition. And I think even the peace process, yung peace process natin when the government of the Philippines and the Moro Islamic Liberation Front and even the Moro National Liberation Front started talking in 1975, it was with recognition na merong legitimate grievances and demands ang Bangsamoro people. And these are not simply yung immediate demands natin, yung mga pangkabuhayan, kundi ito yung ating national right to self-determination, yung ating kasaysayan na tayo mga isang sambayanan na hiwalay at kakaiba, na bigla na lang sa pilitang ipinasok sa loob ng framework ng pamamahalang kolonyal ng mga Kastila at Amerikano doon sa Pilipinas hanggang sa nung mabigyan ng kasarinlan ang mga Pilipino, dinamay na nila tayo, napasok tayo doon. Now, between 1916 to onwards, up to particularly after the Commonwealth, nakita ninyo yung pagdagsa ng mga iba-ibang klaseng tao na settlements dito sa atin sa Bangsamoro, which led to the displacement or marginalization of the Bangsamoro people. For instance, dati-rati meron kang Cotabato province, which is basically Maguindanao. You have a Davao region, which is basically a Calagan-Kaagan region. Of course, you have the Greater Lanao del Sur hanggang sa Misamis yan. Lanao hanggang Misamis yan. You have the Zamboanga Peninsula and Basulta, which is basically Tausug, Samayakan, and Sama. So, pero ngayon, kung titingnan mo, we are only 24% of the entire island of Mindanao. Second, we are only concentrated in the poorest central and western Mindanao. So, and then makikita pa natin, Sheila, makita mo ang pinaka-glaring example. Yung Cotabato City is in the center of the entire island of Mindanao. Yet, if you look at developments, ang development nasa peri-peri. At naiwan yung Central at Western Mindanao. Yung Cotabato mo at Sulumo-Hulumo na dating trading entrepo, ngayon nagiging they're simply in the periphery. Ayun. Medyo malawak itong usapin na ganito sa ilalim ng panukalang batas nito. Pero nakalagay din po dito sa panukalang batas dito na yung pagbuo nga nitong regional program, Transitional Justice Program dito sa atin sa Bangsamoro Region. Ano po yung magiging papel ng programa nito sa pagtugon nito sa kaso sa paglabag nga ng karapatang pantao at yung land dispossession dito sa atin sa Bangsamoro Region? Doon sa human rights violation, meron yatang specific na provisions. Pwede kong ipakita mo na yung dalawang pagkakaiba nung ano. If you will note, dun sa Government of the Day version, yung Bill number 353, it speaks more of a program and the general strategic direction. Dito naman sa bill na pinail ni Deputy Speaker Liza Alamia, kasama na yung iba na pa nating mga kasama, si Ma'am Baintan, si Sir Rasul Mitmog, si Amir Mawal, si Don. Sila naman po, doon naman sila naging focus nila is kung paano isagawa. That's why merong subcommissions silang pinopropose. Pero which will enlarge further the program, ngunit mas marami tayong mako-cover if we do that. So in the human rights violation, let's look at it as parang mix na po. Yung doon po sa human rights, magkakaroon po tayo ng investigation, and then of course after that po pwede na po nating ipasa pag once na document na, and then we find probable cause, pwede na po nating i-endorse sa mga piskalya. Ngunit
us be clear po, we do not substitute yung regular judicial system natin. What we are simply providing here is a mechanism para maging more responsive tayo at madala natin yung mga suliranin na yun, usapin na yun, doon sa mga nararapat na mga tanggapan. Then we go to land dispossession. Doon sa land dispossession naman, dito pag-uusapan natin ano yung mga pangkalahatang nangyari. Ngunit at the end of the day, we would have to find breaches in law. And if law has not been appropriately applied. Ngunit makikita mo po sa kasaysayan, kaya balikan naman sa historical injustice, makikita mo po na may mga panahon na yung ibang tao pwedeng mag-ari ng lupa ng 1,024 hectares. Habang yung Moro, sa ibang pagkakataon, pwedeng hanggang 4 na hektarya lamang. At sa ibang pagkakataon, may isang panahon pa na pwedeng 1,024 yung ibang tao, pero si Moro, hindi siya pwedeng magtitulo ng sarili niyang lupang ninuno. So, kaya itong lahat ng mga bagay ito, we would have to look on this. And then, if there are things na pwede nating restitution, no? Ibig sabihin, isauli. Pag hindi natin kaya ng isauli dahil sa nagpatong-patong na po yung kalagayan at yung batas simply cannot allow that to happen, so magkakaroon maari ng compensation. But definitely, bottom line po nito is truth-telling. That we will be able to understand how come we were the indigenous peoples in Mindanao, Sulu, and Palawan, and we ended up being only a very, very small portion of our own ancestral dominion and being relegated to the least productive centers. Ayun. At one thing po na medyo or talagang interesting dito sa panukalang batas itong pagbanggit dito or paggamit dito ng dealing with the past framework. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano ito at paano ito isasabuhay sa local context dito sa atin sa Bangsamoro region? Yung binabanggit kong na more simple version of that would be yung parang truth-telling, narrative development. But dealing in the past would really mean for us to have a handle of what really happened. Who we are, where do we come from, how did we end this way, in this situation. Yun yung yung dealing with the past. Now, when in the dealing with the past, there are things that we can still fix. Maybe we can reinstate or restitute. Pero yun nga lang, may mga bagay na hindi na po natin maaring balikan dahil sa marami na po ang dumaan at mas marami pang injustices kung if we would really force things to be back to where they are, which is actually literally impossible din. So, we have to move forward and doon po, baka pwede nilang doon reparation and compensation. But nonetheless, in abstract pa no? Mamaya i-concretize natin, kailangan there has to be a guarantee and reform in our institutions that this will not ever happen again and that there will be no impunity. Definitely, there will be a guarantee of non-recurrence. Example na lang po nito, hindi na po mauulit ang pang-aagaw ng lupa. Hindi na po ako magtuturo ng mga lugar, ngunit meron pa rin tayong mga areas ngayon na nagpapatayan pa rin ang magkakapatid dahil sa away ng lupa. Meron ding mga ibang areas na maaring yung ating mga kapatid na katutubo na hindi Moro, do not identify themselves to be Bangsamoro, they feel that their land tenure is being threatened by aggression or expansion of some other people. So, with transitional justice, we will be ensuring not only we will not only ensuring that it will not happen anymore to the Bangsamoro, but to everybody within the Bangsamoro people. That what has happened to the Bangsamoro people for the last at least 420 years, i-shorten na lang natin na more or less 150 years, will not happen again. Yun ang yun ang punot dulo. It's not simply blaming, it's not simply finger pointing, but what is important is that it will not happen again.
and that we will strengthen our institution. Palalakasin po natin ang pamahalaang Bangsamoro para hindi na po madaanan, hindi na po maramdaman, hindi na po that our future generation will not suffer, whether you are a descendant of the settlers, you are a descendant of the you are from the non-Moro community, IP communities, and you are a Bangsamoro, that all of us will not suffer the same that our ancestors and those who came before us. Sinasabi po natin na talagang itong Transitional Justice Program ay makakatulong nga na hindi na maulit yung mga karahasang nangyari in the past, ano. Pero ano po ba yung meron po bang mga concrete steps na nakalagay po dito sa programa na to? Kung ano yung mga hakbang na gagawin para sa guarantee of non-recurrence? Actually, pinaka-institutional dyan na pinaka-strategic response dyan is yung institutional reform. Now, medyo ano yan. Pero kung titingnan nyo po, lalong-lalo na sa government, both of them. Government of the Day version 353 and then yung bill number 25. Kung makikita nyo po, actually, yung batas is full of hows. Hindi lang why, hindi lang outcome. Actually, if you will note the powers of the commission under 353 and the powers functions of the subcommissions under bill number 25, hindi ko po kaya i-recite lahat yan. Actually, napakahaba yan. Yes. Ibig sabihin po, alam po ng mga nagpanukala nito, alam po ng Moro Islamic Liberation Front led Bangsamoro government, the government of the day, and itong sina Ma'am Deputy Speaker Liza Alamia, alam po nila yung myriad of approaches and methodologies. Hindi lang approaches yan, Mama, kasamang Sheila, kundi pati eksaktong kung papaano talaga. Actually, it's almost very specific already. We cannot remember that. Pero at the end of the day, kung titingnan po natin, dalawa yung dulo. Unang dulo is yung remembering of the past, dealing with the past, understanding historical injustice. Then you go to human rights violation and land dispossession. And then you go there about restitution, reparation. And then papunta ka na po doon sa institutional reforms, palakasin para hindi na hayaan na mag-ulit muli. And then after that, social healing. Yun po yung parang buo. So it's like it's a range, and what tawag dyan? Na dito nag-umpisa, dealing with the past, and then papunta sa reconciliation. Ngunit dito sa gitna niya, andyan po yung pinakamaraming trabaho. Understanding. Facts pong pag-uusapan. Yung pagsusulat ng kasaysayan. Yung pag-identify ng aggression. Yung we do not know how far and how specific we still be able to point to aggressors. And then after that, yun na po yung punitive and reparatory justice. Ayun. At nakalagay din po dito na itong programa na to shall form part of but not supplant the National Program for Transitional Justice and Reconciliation referred to in the Comprehensive Agreement of the Bangsamoro. Paano po ito anong gagawin ng committee sa level po ng committee, since kayo po yung mag-aayos nito? Paano po matitiyak na hindi magkakaroon ng overlap o conflict sa mga mandato? Doon sa unahin natin po. Ang sinasabi po ng 353, I think that's specifically 353. Sinasabi po nila na it does not supersede yung obligasyon ng pamahalaan. Ipaliwanag po natin sa ating mga kababayan. Ang obligasyon ng pamahalaan na magkaroon ng Transitional Justice and Reconciliation Program for the Bangsamoro ay nakapaloob po sa ating Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Pinirmahan ng pamahalaang Maynila at ang Moro Islamic Liberation Front na magtatag ng isang Transitional Justice and Reconciliation Program. It was signed doon po sa Annex on Normalization, which of course forms part of the greater Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, signed on March 24, 2014. Now, itong ating ginagawa po is similar po. It's not the same, it's similar, at tayo po mismo in our level, we have taken it upon ourselves as provided
in Republic Act 11054 na dapat magkaroon tayo ng batas tungkol sa transitional justice. That would mean na tayo po will also do our programs on dealing with the past, punitive and reparatory justice, and then social healing. Actually, tama din po yun. Kasi most probably, baka utusan rin tayo ng pambansang batas na we should do this program. But other than that, we are the victims. This is the Bangsamoro government. So we are part of the victim community. So what we will be doing is we will be doing this from the perspective of the Bangsamoro people. We will do the truth-telling. We will build the narrative. We will look hahanapin natin sana mga kapatid natin na nabiktima at tingnan natin kung ano pang maaring magawa sa kanila, and then we move forward. Yung pambansang may gobyerno naman as the government, successor government of the Americans and the Philippine government that has occupied us. So sila po, yung obligasyon po na nagdulot sa atin ng mga injustices, historical injustices, yun naman ang kanila po. So hindi po, it will never be parang mag-double po. Kahit kasi walang overlapping. hindi siya mag-overlap. So we will continue to do what we do, and in fact, the things that we will be doing will be the narratives and evidence that we will be able to generate, yun din po ay maari po nating iambag sa pambansang dealing with the past on the Bangsamoro, at least tayo parang may due diligence na tayo. Alam natin na tama at totoo yung mga pinipresent nating mga facts. At nakalagay rin po dito na ang gagawing komisyon ay isang independent na komisyon. Sa inyong pananaw po, bakit mahalagang gawing independent o malaya itong komisyon na ito mula sa iba pang sangay ng gobyerno? Napaka-sensitive, no? Yung even ako, yung parang yung propriety ng paano ko ilakad siya is even limited. We would want the commission to be free from such constraints. So pag siya truth seeking, nagkaroon siya ng fact finding, dapat siya ma-secure, ma-insulate natin siya sa anumang mga pressures, na hindi ma-taint yung kanyang efforts. At the same time, it's the reports that it will be producing. And second, meron din kailangan yung financial fiscal autonomy or independence. Dapat hindi siya dependent sa ibang tao doon sa yung cash flow niya sa loob ng kanyang opisina para magawa niya ang kanyang sariling trabaho. Kaya nga po, instead na simply program siya sa iba't ibang agency, which some people are saying, yung nga po sabi nyo kanina, bakit pa natin kailangan gumawa ng opisina? Pwede naman natin i-distribute yung trabaho na yun sa iba't ibang opisina. Mas maganda po dito kasi at least tutok sila. At the same time, dapat po mabilis yung trabaho. Hindi ko na ipapatanong sa iyo, Sheila, na 7 taon lang. Yung programa is 7 years. We should be able to do as much as possible, particularly our recommendations, within 7 years. It doesn't mean that the rectification can only be done within 7 years. So hindi. Ang kailangan po, lahat ng mga batas, lahat ng fact-finding, lahat ng identification ng victims, lahat ng mga batas na dapat may isa batas para sa institutional reform would have to be done within 7 years. Yung pagbabayad ng mga victims, siguro pwede naman yung after. Yung tungkol sa lupa, biglang isang kumpanya for one reason or another, bigla na nagkaroon ng 70,000 hektare ng lupa dito sa loob ng Bangsamoro. Maano na yan. Kailangan lang natin dyan are institutional and strategic reforms that can be implemented even beyond 7 years. For instance, one of our good friends, si Chairman Buds ng dating Bangsamoro Human Rights Commission or Army Human Rights Commission, nagsabi siya baka 20 years. We will discuss that seriously. Ang debate na ngayon,
Kasi pag 7, mabilis tayo. Tingnan nyo tayo sa Mhm. PTA. Oh, ngayon lang natin ginagawa ito. Dapat ginawa natin Mhm. 2019 kung kailan pa tayo patapos. Oh. Ganun din yun. Yung mga tao, pag once merong limited, yung may pressure, may time Mhm. pressure, mas nagkukumahog. Pero kung sabihin natin 20 years, wait, we can do that next time. Baka Mhm. mag-ano muna tayo, mag-benchmarking tayo dito muna, mag-study tour muna tayo, everything. Mhm. So, hanggat sa baka natutulak yung trabaho. Whereas if you have only 7 years, then okay. Now, ang Mhm. nakalagay lang dyan, if 7 years be not enough, it can be extended by the Chief Minister for another 3 years. So, Mhm. sabihin mo na 7 years, pero yung mga final transitioning out, Mhm. wrapping up of the operation of the commission can be done in the last 3 years. Mga Mhm. pagbabayad ng utang, Yes. Mhm. baka may mga conference room ka na hindi Mhm. nabayaran, no? Kasi dapat talaga nagbabayad ng utang. Lalo Mhm. pa kung kinain. Sa loob ng 7 taon na yun dapat doon nagawa yung mga Mm. kailangang gawin dito na nakapaloob sa Kaya batas. kasamang Sheila, ang hinihingi lang natin sa ating mga mamumuno, no? Baka Mhm. hindi na namin panahon yung pag-appoint. Sana po decisive and resolute yung Mhm. mga commissioners at chairman na Yes. mailagay dito. Mhm. Sabi nga ng mga tao, baka hindi, kung kwento lang tayo ng kwento, baka sabi nila, narinig na nila yan. But if we can deliver the transitional justice, Mhm. kung meron tayong social justice na man-deliver, kung meron man tayong reparatory Mhm. na justice na ma-extend sa kanila, well and good. Pero kung halimbawa kwento lang, baka we will be rubbing salt to injury. Mhm. Yun, gaya po na nabanggit niyo na kailangan na decisive, kailangan talagang masusi yung pagpili dito sa mga commissioner or sa mga uupo sa komisyon na to dahil nga marami ang gagawin at mabigat yung gagawin ng komisyon na to. Pero nakapaloob po ba dito sa panukalang batas na to kung paano pipiliin yung magiging members ng commission, ano ba yung mga batayan ng kanilang mga qualification or pag-uusapan pa ito sa committee level? Actually, yan yung isang pag-uusapan, and yan yung pinakamalaking problema. Mhm. Do we require, gusto nating magkaroon ng perpekto. Diba, Mhm. kahit na tayo sa civil society pa tayo kasamang Sheila, Mhm. lahat na lang, kailangan natin ng mga leader natin, Yes. dapat may mga PhD, dapat may Mhm. mga ganito. Ang problema natin, pag marami masyadong specific yung qualification, then we are limiting our choices to people whom, kami, would Mhm. find na best fit dun sa Mhm. posisyon. Mhm. Pero kung tingnan din natin, kung halimbawa, sabihin natin, siguro naman, hindi naman pwedeng wala, pero it should provide the chief minister as much latitude Mhm. na pwede niyang maituro at may appoint. Yung maari, for instance, it may not be the appropriate persons for you, Mhm. pero for instance, our chief minister, former chief minister, is the chairman of the More Islamic Liberation Front. He was the chief of staff of the Bangsamoro Islamic Armed Forces for the longest time. Itong ating chief minister ngayon, ito yung kanyang deputy for the longest time. Mhm. Mga combatants ito. Baka meron pa silang maaring makitang mga tao na Mhm. mas epektibo. Ang pinakaimportante lang po sana na standard, which we cannot Mhm. put there, is kailangan yung objectivity. Mhm. Ayun at sana 'no, talagang makapili or talagang pumili ng mga deserving na mga uupo talaga dito dahil napakabigat ng trabaho na gagawin nila Lalong-lalo dito. na kasamang Sheila, kung susundin natin yung subcommission format na pinapanukala Mhm. ni Deputy Speaker Liza. Mhm. Then, pag ganun po, the job becomes more technical. Mhm. It's less political, pero more technical siya. So, Mhm. ganun po. Tingnan po natin paano po lalabas yan. Yung tanong na yan po, Ma'am Sheila, we would really have to address that very, very conscientiously. Mhm. Ayun at pag-uusapan 'yan sa committee. Pero
Sa mga nagdaang public hearings po, both sa island at sa mainland provinces since natapos na lahat yung series of public hearings, ano po yung mga naging pangunahing tema o sentiments ng ating mga kababayan, mga stakeholders patungkol sa panukalang batas na to? Meron po bang mga may mga pagtutol po ba, pagsuporta na ipinahayag ng ating mga kababayan? Actually, overwhelming yung support. Okay. Ang kaibahan lang po, depende po sa age. Okay. Mhm. Depende sa age. Yung mga medyo bata, more technical po yung hinahanap nila Mhm. dun sa how. Yung mga medyo may edad na, katulad ko, medyo Mhm. may edad pa sa akin, more emphasis nila is yung kung bakit kinailangan. And hindi naman sila hindi naman sumasama ang loob nila. Mhm. Nagpapasalamat sila kasi sabi nila, dapat noon pa daw ito. Which is Mhm. technically totoo naman. Yes. Kasi pinirmahan yung ating comprehensive agreement on March 24, 2014, dapat 2015, 2016 na isabatas na yung Mhm. transitional justice. So, ang maganda naman, kahit dito lang sa atin, sa Bangsamoro, na Mhm. umuusad na siya. And we hope na maipasa natin siya. Sana, mukhang hindi namin kakayanin ngayong buwan na ito. Mhm. Kasi next week na yung final we will still have to do the committee consolidation of the Mhm. technical working group report, then submit the report to the Mhm. plenary. Meron pa kaming joint committee meetings. Mabuti na rin nag-uusap tayo ganito, Mhm. Ma'am Shi, kasi when we will present this to Chairman Kitem Kadatuan, the Chairman Mhm. of the Committee on Finance, ang tinatanong niya kasi is magkano. Mhm. Before that, we were only thinking about the staffing. Mhm. Pero while we are discussing ngayon, ilang consultation gagawin niya sa isang Mhm. taon, so we would have to really at least Yes. go back to our notes Mhm. before we face Chairman Kitem Kadatuan Mhm. Jr. Yes, at siyempre itong after series of public hearings nga ay magkakaroon na ng finalization sa committee level, sa Committee on Bangsamoro Justice System. At tomorrow ata magkakaroon kayo ng whole day na deliberation patungkol sa panukalang batas na to. Ano po ang magiging next step na ng Committee on Bangsamoro Justice System patungkol sa panukalang batas na to, since dalawa po ito, isang government of the day at isang private member bill. Paano ninyo ito i-consolidate? Paano ito aayusin sa level ng committee? Yes, we would have to consolidate the two. Mhm. And then maganda naman, we found it without Mhm. preempting the action of the committee. We found na parang they complement each other. There are some strengths Mhm. in one particular bill that complements a particular strength in the other bill. Mhm. So tomorrow, we will have to have it will be a very, very long day Mhm. kasi yung inputs ng mga kasama natin are very pointed. Yung mga Mhm. yung talagang specific. So Mhm. we wouldn't know kung we would really like to include everything, pero kung maging masyadong heavy yung batas, Mhm. baka mas lalong hindi siya makaumpisa even if Mhm. we pass it. So tomorrow we will look into the community technical working group report. Mhm. Hopefully, that will lead to a joint committee report with the Committee on Finance, yung kay Chairman Kitem Kadatuan. So, and then after that, if we have an agreement on how much, what is under our committee, and how much under the committee of Chairman Kitem, then we will proceed to the plenary. Mhm. Mukhang the way we are discussing it, parang baka, I was really hoping na maipasa siya this month. Mhm. Pero we are late. Imagine mo, we were only late by a week, and that Mhm. spelled the difference. Yes, at siyempre medyo yung time pressure sa Mm. pagdating sa inyo po bilang mambabatas dahil ilang buwan na lang ay magkakaroon na ng kauna-unahang eleksyon dito sa atin sa Bangsamoro Region. Bali tomorrow po ay ang kailangan gawin muna ng committee ay i-finalize yung Ito ang timeline natin mhm. kasama siya. Tomorrow, technical working group. Mhm. In Tuesday, ayon kay Chairman Kitem, he's ready for the joint Justice and Finance Committee Mhm. meeting. So hopefully within that week, we will be able to finalize the entire
committee report. Then pag ganyan yan, humingi talaga ako ng dispensa sa leadership ng More Islamic Liberation Front and More National Liberation Front that we will not be able to submit it to plenary within next week dahil sa we are late by 1 week. Pero hopefully it will be ready on the first day of we will file the committee report on within this week, but most probably the plenary will be able to tackle this matter on the first days siguro ng August meeting, which incidentally we hope will also be able to start naman yung Sharia Judicial Academy. We hope na sana po kung maipasa namin sa first week yung Sharia Judicial yung Bangsamoro Transitional Justice, sana yung Sharia Judicial Academy maipasa namin towards the end of August. Kung hindi, September. But election period na yun. Ayun, talagang puspusan yung effort na ginagawa ngayon ng Committee on Bangsamoro Justice System dahil target nga nila itong mapasa sa lalong madaling panahon. At nasa committee level po ito. Talagang yung isang oras natin, naka-Google talaga. Hindi pa nga natin napag-usapan lahat. Talagang napakabigat nito. Pero before we end sa ganitong usapan patungkol sa dalawang panukalang batas na ito, one last question po patungkol sa batas na ito. Dahil napaka-sensitive nga ng topic na to, itong transitional justice, paano po kaya titiyakin na magkakaroon ng tiwala yung mga victims at iba pang stakeholders sa process na to? Yung tiwala po, hindi po yan binibigay ng libre. Ang Bangsamoro, pinasa-pasa pa. So, medyo sanay na ito na madali magkwento, madali mangako ng a very bright future. It would have to be the burden of the first appointed set of appointed chair and commissioners to earn that trust. That's why hindi sila pwedeng pa-posing-posing lang, pa-photo-ops, pa-benchmarking dito doon. Dapat they should be able to get their acts together and accomplish as much as early as possible. Then doon na po, pag makita niyo po, gaya sa medical mission po. Kung punta ka medical mission, unang araw wala masyadong tao. Kasi mo wala rin siguro gamot yan, wala rin doktor. Kung pag-uwi ng mga naka-experience, sabi na, mabait yung doktor, magaling, marami silang gamot, may appropriate na gamot sila sa sakit mo, then, yun, marami nang susunod. So, siguro, yung first 2 years will be quite slow, but the 3rd to the 7th year should be very, very heavy. Inshallah. At yan po ang tungkol sa panukalang batas na naglalayon ngang bumuo ng dalawa ito, may yung gaya na nabanggit ni MP Ambuludto, dalawa yung focus ng panukalang batas nito. May isang programa, may isang komisyon, pero isa yung nais ng committee na as much as possible na mabuo ito, makonsolidate ito dahil may kanya-kanyang strength yung panukalang batas na ito at pag-uusapan pa po yan sa committee na Bangsamoro Justice System na pinamumunuan nga ni Attorney Suharto Ambuludto. At ito nga po, going next to our questions nga ay ito, nagkaroon na ng sessions ang ating Bangsamoro Parliament, patuloy na yung ginaganap yung mga iba't ibang committee meetings, public hearings ng committee at sa darating na October, kung sakali mang matutuloy na talagang eleksyon, ano pa po yung mga plano ng Bangsamoro Parliament na batas na pagtutuunan ng pansin, especially itong redistricting, ano pong mangyayari dito? At dahil meron ng statement nga ang COMELEC na magkaroon na ng election at magpo-proceed sa 73 seats. I will be speaking as a lone member of the BTA, member ng BTA. We will continue to push to complete the redistricting. We may have some varying kasi election na po ito, political elector. At Ma'am Sheila, I'm not running I'm not part of the fray. So I'm looking at from an spectator's perspective.
Actually, ako yung botante. Ano sila, aayusin nila, hindi, lumalabas itong ganitong tensyon ay natural dahil sa political na ito at electoral. People have different ways of seeing and saying how should we apportion our local government units in the district. So, ang kanya-kanya po yan. So, we will see, guided by the Bangsamoro Organic Law, the Philippine Constitution, we will try to provide the Bangsamoro people with the best apportionment that we can provide. We may not be able to please everybody. We may even displease everybody. So, kasi yung gusto ng isa, 2/3 sa kanya, yung isa kanya 2/3. So, kung yung bigay mo 1/2, isipin nila dalawa, lugi pa sila. Okay. So, we will continue to do that. And then, marami pa pong mga, I cannot even remember kasi ibang aside doon, marami pa tayong mga priority legislation si Chief Minister Abdul Rauf makakuha. So, dapat po minamadali namin lahat yun. At mga 9 lang naman yata yun. That should be done. That should be easily be done. We should be able to, kung pwede lang po, wag na po natin paabutin yung problema sa first parliament. Yes. Maganda sana yung first parliament, yung kanilang mga constituent legislation priorities, yun ang dalahin nila doon. Yung mga problema ng BARM, ayusin na natin habang nandito tayo. For instance po, lumalabas po ngayon na while, ito i-highlight ko na, yung mga hospitals natin, according to local government code na kasama ko nagtulak, ibibigay natin yan sa ating mga LGU. Yung LGU nga natin, kulang pa sa kanila yung sa programa nila yung kanilang mga national tax allocation, dadagdagan pa silang malaking expenditure. So, isang tinutulak namin yung baka makaya namin na before the end of this term, before the assumption of the duly elected members of parliament, baka sana po maibalik namin po na yung lahat ng hospital natin, regional lang gumasto. Talagang ilang buwan na lang. Actually, July na ngayon, October, 2 months. 3 buwan na lang. More than 2 months na lang, almost 3, ang natitira para sa transition period na to. At October, magkakaroon na ng kauna-unahang eleksyon sa Bangsamoro Region. At again, lagi po natin sinasabi na tayo ang may kapangyarihan na pumili kung sino ang magiging leader natin sa Bangsamoro Parliament at kailangan yung mga kababayan natin sa Bangsamoro Region ay talagang may alam sa kung ano talaga yung mga nangyayari sa atin sa region at kayo mismo, tayo mismo ang pipili. Nasa kamay natin ang kapangyarihan na pumili ng mga magiging leader natin. At kayo po bilang na-witness po natin, ako mismo na-witness ko po since 2019 talagang yung efforts na ginagawa ng inyong opisina para sa ating mga kababayan sa region. Before we end our program, how do you want to be remembered as a member of parliament? I'm very sad that nobody will remember me. I have not done anything substantial in the parliament. May marami sana tayong nagawa. Marami sana tayo. Pero unfortunately, we can only do so much. At yung mga pinagagawa ko, there may be many of them, pero those are simply parang constituent functions. It was, I am trying to do as much. I've been trying to give as much as I can, pero okay na yun. But between me and God, at least ginagawa ko naman yung aking trabaho. But we could have done so much. Our people deserves better. Ayun, medyo ibang mood yung ng mensahe ni MP Suharto Ambulito. Pero ako mismo po talagang na-witness po natin since 2019, nakasama po natin si MP Suharto kung ano yung mga efforts na ginagawa ng kanyang opisina. Talagang isa siya sa mga members of the parliament na talagang hindi lamang makikita sa mga plenary halls, sa mga committee halls, talagang nasa ground po talaga para maparating sa mga kababayan natin yung mga programa, serbisyo at maparating kung ano yung mga ginagawa ng Bangsamoro government. Ngunit gaya nga na sinabi niya, marami pa sanang magagawa at inshallah, sa next na parliament ay mas maraming gagawin at aasahan natin yan sa ating mga
elected na parliament. At before we end our program po, mensahe sa ating mga kababayan. May mga gusto po ba kayong batiin sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig ngayon sa ating program? Opo, no, sa lahat ng ating kababayan, again, yung aming salam at pamamaalam ko na rin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isa pong pinagpapasalamatan ko po at yung lakas po na pinaghuhugutan natin kung paano po natin inabot ito is yung pagkakaisa po ng ating pamunuan. Ngayon po, yung Moro National Liberation Front na vote ng leadership under the leadership of Professor Nur Miswari and the Central Committee shepherded by Chairman Muslimin Sema, yung Moro Islamic Liberation Front under the stewardship of our chairman Al-Haj Murad Ibrahim, kasama yung ating chief negotiator si Muagir Iqbal, yung ating chief of staff of the Bangsamoro Islamic Armed Forces at kasalukuyang chief minister. Ang napakaganda po lang na kapital po natin, ang pinakamalaking blessing po sa atin ay yung pagkakaisa nila, not only among in their group but together doon sa na yun. And this we hope this plurality in leadership would also avoid yung recurrence ng hegemon from among ourselves. At yan po yung pinakasusi. We should nourish, we should always be grateful to Allah that we are blessed with this plurality of leadership, and we hope that Allah will sustain them na maitawid po nila tayo hanggang sa medyo stable na po ang ating pamamahala dito sa Autonomous Region. Again, yung prayers po ng bawat isa para sa ating sambayanan at para na rin po dun sa mga nabanggit ko pong mga leaders natin, ulit-ulitin ko po, lalo pa natin paigtingin yung ating panalangin. Ayun, maraming salamat, Attorney Sohar Tombolodo, sa pagpapaunlak sa atin sa programang ito, ang Talakayang Parlamento. Talagang kinulang pa tayo, no? Sa isang oras, kinulang pa tayo para pag-usapan yung mga itong sa CBJS nga na panukalang batas at itong mga iba pang mga kaganapan sa Bangsamoro Parliament. You can check our official social media accounts at Bangsamoro Transition of 40 Parliament. Live po yung ating session ng ating mga MPs. Check nyo lang po sa ating Facebook page. And you can check our official website at parliament.bangsamoro.gov.ph. Doon makikita niyo yung mga updates sa mga bills, resolutions na i-final at approve na ng ating mga MPs. Nandyan po lahat ng updates sa ating website. Again, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay at nakikinig sa ating programa, ang Talakayang Parlamento, ang official radio program ng Bangsamoro Transition Authority. Sa ngalan ni Speaker Attorney Pangalian Balindong at ni Secretary General Professor Rabi Angcal, ako ang inyong lingkod, Sheila de la Cruz Malik, mula sa Public Information, Publication and Media Relations Division. Nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Wassalam. Talakayang Parlamento. Talakayang Parlamento. Alamin ang mga impormasyon at usapin patungkol sa Bangsamoro Parliament na napapakinggan saan mang sulok ng BARMM. Mapapakinggan tuwing Huwebes mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga dito sa 90.9 DXMY IFM Cotabato. Talakayang Parlamento. Talakayang Parlamento. Mapapakinggan din sa DXMS AM 882 Radyo Bida, Brigada News FM 89.3, DXSO FM 99.7 Radyo Pilipinas sa Lanao del Sur, DXNO FM 97.5 Radyo Komunidad sa Basilan, DXSM AM 77.4 Radyo Pilipinas sa Hulo Sulu at DXSL FM 99.1 Radyo Suwara sa Tawi-Tawi. Ito ang mas pinalakas na programa na magbibigay ng impormasyon patungkol sa Bangsamoro Parliament. Talakayang Parlamento. Talakayang Parlamento.